masasabi mo diyan? Sa isa pong gumaganang demokrasya, sa totoo lang, ang mga akusasyon dapat sumasabay sa ebidensya. Hindi po sapat yung mga headlines tulad nito na pinablis ng Rappler o mga insinuations. Malinaw na mga insinuations po. O kaya corporate coincidence para po magtayo ng mga paratang. Ang accountability, mga kababayan, nakabata yan sa legal ownership, mga dokumentadong financial trail at aktual na control. Hindi po sa mga hinala. Hinala man lang nila. Di ba? May panibagong intriga na naman, mga kababayan, laban kay Martin Romualdez. May relasyon na po sa sabi mansion sa ibang bansa, Spanish mansion at saka mga companies. Ayan, multi-million euro Spain property links to Romualdez. Report, mga kababayan, ng Rappler. Makikita ninyo, organized talaga po ang smear campaign laban kay Martin Romualdez. Tingin ko itutulad si Martin sa dating Pangulong Marcos Sr. at saka kay Imelda. Inakusa ng ill-gotten wealth. Pero alam naman natin po yung nangyari sa mga kaso kay Imelda at saka dating Pangulong Marcos Sr. Ang dami-dami tambak na kaso po. Hindi umobra. Lahat binasura na ang husgado. The same pattern, mga kababayan. Yung kanilang ginagawa ngayon. Talaga niya, Mr. Maravillas, demolition job. Demolition job po ito. Kasi ang objective nila, wala ng Marcos Romualdez. Ang uupo pa. Isa din pong pakikipag-salamuha. Wala man pong ganong plano si Martin Romualdez. Kaya lang, grabe ang duda po nila. At halimbawa pa, mga kababayan, tumakbo si Martin Romualdez. Ano naman ang paki nila? Di tumakbo din sila. Di ba? Pero yung siraan ng siraan po, this is very unfair. But anyway, lalabas at lalabas, mga kababayan, kung ano ang totoo. But anyway, ibigay ko muna sa inyo kung ano itong istorya tungkol sa Spanish mansion na ini-expose ng Rappler. Ayan po. Exclusive, a company listed as stakeholder in the firm that bought the property shares in address with the law firm whose top officers sat on the boards of Romualdez owned companies. First of two parts po ito. Yung part 2 nila sa kwento, Malaysian shareholders, surface in Romualdez link, multi-million euro Spanish property. So sabi dito, a trail of official documents list the names of Romualdez several fraternity brothers and business associates, including one figure previously mentioned in international media reports as having links to questionable transactions in Sri Lanka and Malaysia. Matindi pala niya, Mr. Maravillas. Kwento man lang pa nila, mga kababayan. Lalabas at lalabas din kung ano ang totoo. Hindi ko mo na-publish sa mainstream media. Totoo na po. Yan ang tanda natin, mga kababayan. So sabi dito sa kwento ng Rappler, Rappler was tipped off in October 2025 by at least 2 sources about this property. Ito yung sinasabi natin, mga kababayan. May nag-tip, malamang sa malamang, mga kababayan, kampo ng sino pa yung galit na galit sa Marcos Romualdez, mga kababayan. Alam na natin kung sino. Sila yung nag-tip. Ang objective, siyempre, siraan si Martin Romualdez. Hindi lang si Martin. Si Martin, tapos yung ating Pangulong Bongbong. So sabi dyan, the use of newly formed, closely linked corporation and a major property mirrors similar transactions made in the past. In July 2025, Romualdez transferred for just $1 a 2.44 million Massachusetts estate to a corporation led by a long-time business associates involved in his companies and fraternity. A lawyer with long-term experience investigating international financial crimes and corruption told Rappler that companies or individuals are often used to further distance the ownership of the property from the politician.
So yun mga kababayan ang kwento ng Rappler na alatado ang nagtip mga kababayan mula sa kampo ng mga Duterte. Para siraan si Martin Romualdez. And finally, tumbukin yung ating Pangulong Bongbong. Anyway, di sige, pag-usapan natin mga kababayan. Rappler reached out to Romualdez to ask about the Soto Grande property but has yet to receive a response. Kinukuha din mga kababayan ko na yung side ng kampo ni Martin Romualdez. Wala pang response daw. Anya Mr. Maravillas ang masasabi mo dyan? Sa isa pong gumagandang demokrasya, na totoo lang, ang mga akusasyon dapat sumasabay sa ebidensya. Hindi po sapat yung mga headlines tulad nito na pinablis ng Rappler o mga insinuations. Malinaw na mga insinuations po o kaya corporate coincidence para po magtayo ng mga paratang. Ang accountability mga kababayan, nakabata yan sa legal ownership, mga dokumentadong financial trail at aktual na control, hindi po sa mga hinala man lang nila. Di ba? So dito po sa isyong iniugnay kay Martin Romualdez, sa isang real estate property na sabi located sa Spain. Malinaw po ang agwat sa pagitan ng mga isinusulat at ng napatunayan. Malinaw po na ang paratang po walang direktang ebidensya. Ayon mismo sa ULA, yung property po sa Soto Grande sa Spain, hindi man daw nakapangalan kay Martin Romualdez. Hindi man pala nakapangalan. Bakit sinasabi ninyong property ni Martin? Kung property ni Martin, di dapat nakapangalan sa kanya. Parang ako, kung yung property nakapangalan sa akin, di akin. Pero kung nakapangalan sa ibang tao, di hindi akin. Ganun lang po yun. Mga loko kayo. Halimbawa, kahit pa sa family, yung property, may property kami, nakapangalan na sa anak ko. Akin pa ba yun? Di ba hindi na akin? Di ba? Kasi iba man yung anak ko, tapos ako, property yun ng anak ko. May gym kami, halimbawa. Ang gym, nakapangalan sa anak ko. Pero anya, Mr. Maravillas, sa'yo ba yung gym? Nakapangalan nga sa anak ko. Unang-una, yung perang pinambili ng gym, hindi man akin, sa kanya talaga yun. Di sa kanya, ganun lang yung, kasi yung anak ko may hanap buhay din. Pero yung ibang duda, akin. Pinapabayaan ko na lang yung mga nagdududa na yung gym, akin, dinasupport ko siyempre yung anak ko. Kasi anak ko yun, gusto ko magtagumpay sa negosyo. Pinaplug ko dito, Colossal Fitness Gym. Ang ibang tao, ang duda sa akin, hindi nga akin, sa anak ko, kanya yun, nakapangalan sa kanya eh. At galing sa kanyang pinagpaguran, yun yung pinambili doon. Diba? Ito kay Martin Romualdez, hindi man nakapangalan sa kanya, pero ina-associate ninyo yung property. Sinasabi ninyo, property ni Martin Romualdez. Hindi nga nakapangalan sa kanya, hindi kanya. Mga loko ko talaga itong mga taong ito. Ayan o, yung property po, binili ng Cecil Property Limited, isang corporate entity at hindi ng isang natural person. So ano po yung legal significance niyan? Sa batas po, hindi ka pwedeng mag-akusa ng personal ownership kung wala yung alinman sa mga sumusunod, titulo o deed na nakapangalan mismo sa akusado. Dokumentado dapat ang beneficial ownership, dapat may patunay ng personal control ng korporasyon o malinaw na daloy ng personal na pundo. Yun ang mga requisitos po. Sa issue ng ito mga kababayan, wala sa ni isa sa apat ang ipinakita. So ang korporasyon mga kababayan hindi extension ng isang politiko. Kasi po ang isang korporasyon may sarili po siyang personality under the law. Ang pagmamay-ari ng ari-arian ng isang kumpanya, mga kababayan,
ay hindi po automatikong pagmamayari ng isang politiko o ng isang individual, kahit na po sikat o makapangyarihan. So ang salitang link, wala pong legal weight kung wala pong dokumentong nagpapatunay ng tinatawag na beneficial ownership, voting control, o dominion, mga kababayan, sa corporate decisions. Naintindihan na ninyo, mga moron? Ganon siya. Siyempre, yung mga moron, mga idiot po, ang bilis nilang maniwala sa ganito mga kwento. Ay, pag-aari pala niya. Nabasa sa Rappler eh. Ganon sa propaganda, mga kababayan. Huwag kami, naintindihan namin yan. So kung wala pong ganong kondisyon, mga kababayan, ang sinasabi nilang link, opinion lang po nila yon, hindi ebidensya. Naintindihan na ninyo, mga moron? Walang money trail, mga kababayan, walang kaso. So ang pinakang importante sa investigasyon, saan nang galing? Yan ang tanong. Saan ang galing ang pera? So sa isyong ito, mga kababayan, walang bank records, walang remittance documents, walang prueba ng transfer ng personal funds ni Speaker Martin Romualdez, dating Speaker Martin Romualdez. Tama po. Wala man pong ganon. May nabasa kayong ganon sa kwento ng Rappler? Wala. Kasi po sa batas, malinaw. Kung walang personal trail, wala din pong personal liability. Tama po. So makikita ninyo, ang paulit-ulit na lang na pagpapakalat nila, same story, para lang po manira. Malinaw. Hindi po ito ngayon lang na si Martin Romualdez binato ng mga paratang, malalaking paratang, na hindi man po nauwi sa kaso, hindi man inakyat sa korte, at hindi po napatunayan sa kahit anong forum. Ngayon ang tanong, bakit nila ito ginagawa? Ang simpleng sagot po, dahil siya po ay nasa sentro ng kapangyarihan sa Kongreso. Dahil po may impluensya siya sa legislative agenda. Dahil po mas madali ang pag-imbento ng duda kaysa pagharap po ng ebidensya. Ganun lang yun. So ito po ay isang classic demolition tactic sa tingin natin. Tulad ng dati, tulad sa flood control scandal, na pilit nilang dinadawit si Martin Romualdez. Wala man ebidensya, walang audit report, walang dokumento, lahat lang kwento. So sa demolition tactic, mga kababayan, ang strategy, ulit-ulitin yung kasinungalingan hanggang sa may maniwala. Sa propaganda po, yung Goebbels strategy, yung Nazi propagandist ni Hitler, ganon. Yun ang ginagamit nila, mga kababayan, laban kay Martin Romualdez. So ito po yung mahalagang paalala natin. Ang media po, kasi po ako, napakatagal na ako sa profesyon na to. More than 40 years tayo sa mainstream. Maaari pong mag-ulat ng tanong tulad ng ginawa ng Rappler ngayon. Ngunit hindi po ito kapalit ng proseso ng batas. Kapag po ang ulat walang primary documents, walang sworn statements, walang corroborated financial records, ang konklusyon nito, hindi po guilt, kundi incomplete story. Yan ang rason po kung bakit ang sabi ng Rappler, they're reaching out kay Martin Romualdez. Dinadala nila yung email at para makapag-respond, masagot yung mga aligasyon, yung kwento, binigay sa kanila ng tipster na malamang mula sa kampo ng mga gusto lang siraan si Martin, intrigahin uli at i-demolish. Ganun. So ngayon, kapag pinagsama-sama natin yung datos, malinaw po ang hulma. Walang direktang personal ownership si Martin. May korporasyon po na binabanggit sila, pero walang patunay ng personal control ni Martin. May headline sila, yung Rappler. Pero tingin natin, walang kasong mabubuo. Pero may propaganda sila. Yung nagbigay ng kwento, may propaganda laban kay Martin Romualdez. Tama? Sa batas po, mga kababayan at logic, ang ganitong kwento, hindi po ito uubra sa korte. So ito yung public interest questions sa isyong ito.
Nasaan ang titulo? Magpakita kayo ng titulo na nakapangalan kay Martin Romualdez. Yung mansyon. Magpresenta kayo. Nasaan ang dokumento ng beneficial ownership na nagkinabang doon si Martin? Nasaan ang bank trail ng personal na pundo? Ngayon, kung wala ang mga ito, bakit may hatol na agad? Yan ang tanong natin. Guilty agad si Martin sa kwento ninyo. So kung walang ebidensya po na maipapakita kayo, walang dapat sagutin si Martin Romualdez. Naintindihan na ninyo mga idiots. Mga moron, siguradong pagpipista naman po ito sa mainstream media. Tapos ikakalat ng mga trolls ng mga Duterte para i-demolish si Martin Romualdez. Papalapit na kasi yung eleksyon, mga kababayan. Kaya intensify nila yung paninira. Huwag kami. Ayan man lang po yung short video natin, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.